Tanong na isa nating follower. So ito po, good day sir. As lang pwede pa gumawa ng report ang isang security guard na outgoing na pero naka-slacks at naka-t-shirt pa. Ang sitwasyon ay saktong pag-out sa duty, nakita niya ang isang staff sa company, dinala niya ang partner niya sa office at pumasok ang babae sa sasakyan na kahit alam ng staff na bawal yun, lalo na unauthorized or hindi staff ng company ang babae. So nagtatanong po yung isa nating ka-59 regarding dito sitwasyon niya na pwede daw ba, it's either siya to or kanyang kasama na kapag naka-out na ba ang isang security guard, pwede ba tong gumawa ng report dahil may napansin siya na paglabag sa policy ng company. Okay, ang sagot po dito is yes na yes. Pwede. Tandaan po natin, 24/7 ang mga duty natin, mga security personnel, kung kinakailangan. Yung tinatawag na call of duty or tawag ng tungkulin. Isang magandang imahe, itong ganito na pwede na nagtatanong na pwede bang gumawa? Pwede yun kasi parte po ng trabaho natin yan. Lalo at pag hindi pagsunod doon sa pulisiya ng company kung saan ka naka-assign. Lalo't staff pa ng company. Sobrang halaga niyan. Kaya kahit naka-short ka o tapos na yung duty mo, pwede kasi ikaw ang nakasaksi. Tandaan po natin yan. Huwag nating hahayaan na matapos ang araw na yan na hindi ka nag-report kasi pwede magkaroon ka ng violation dyan. Hindi natin pwedeng irason na tayo outgoing na, wala na akong pakialam dyan sa trabaho, tapos na yung duty ko. Hindi po ganon. 24/7 po tayo basta't iyan ay kaakibat ng tungkulin nating ginagampanan. Lalo yan. Kaya pwede kang gumawa ng report or inform sa officer mo. Pero mas maganda tayo ikaw kasi nakita mo yan eh. Kasi pwede yung gagawin mong report na yan ang maging dahilan na mai-forward agad ng officer mo on duty doon sa management kung sino yung in charge para mag-order ang management na wag nang papasukin yan. Kasi may report eh. Yun kasi ang pangahawakan ng company, yung report ng guard para masanction itong tao na paglabag sa policy nila. Kasi halimbawa nakapasok yan. May nangyari ngayon. Tapos wala tayong report. Nako, malaking problema yan. Kasi syempre, hindi tayong duty, i-report natin sa on duty pati sa officer. Syempre si officer, mag-i-inform, sige, gawa mo agad ng report on the spot. That is spot report. Na kahit kayo hindi naka-duty, kung kailangan mag-extend ng effort ka dyan, kailangan mong gawin yan hanggang matapos mo yan. Hindi po pwedeng hindi. Kaya kailangan din ng coordination sa officer. Kasi discretion na ng officer yan, hindi na kailangan pang makarating pa sa agency. I-appoint na rin sa agency. Pero, mandatos ng officer na kapag nilabag ng staff yung policy ng company, lalo yan, buhay ang nakataya dyan. Halimbawa, yung babae, pumasok sa loob, may nangyari dyan. Halimbawa, hindi nyo alam pala, magkaaway pala yung dalawa na yan, doon ginawa ng kalokohan yan. May buhay na nawala dyan. Halimbawa, ang laki ng problema dyan ng mga security guard. Kaya unauthorized, nakalagay doon unauthorized siya. Pag sinabing unauthorized, hindi siya pwedeng pumasok dyan ng walang authorization or kalakip na dokumento. Kaya nga sabi sa Joe number 11, di ba? To be especially watchful at night and during the time of challenging, to challenge all person on near my post, and to allow no one to pass. Diba? No one to pass or loiter without proper authority. Unauthorized yan without proper authority, hindi siya pwedeng maka-entry yan. Doon pa lang, maganda na yung tanong sa atin ng ating ka-59 na dapat ba? Dapat. Kailangan may cascade agad sa taas dyan, mag-order agad, hindi pwede pagpasok na stop bukas or palabasin agad yan. Hindi authorized, palabasin nyo muna, dapat muna action taken bago the report ha. Kailangan, ano yung gagawin nyo despite alam nyo yung policy, action taken agad, palabasin nyo yun. Ngayon, after makalabas yan, gawin nyo na ng report, at least safety na hindi yung gagawa tayo ng report na ando na sa loob yung tao. Paano pag may nangyari, useless na yung report mo na yan. Kailangan, pag may nangyari, alam nyo hindi allowed, action taken agad. Yun ang pinakamahalaga, action taken of what the policy insisted na maipatupad ng mga security. Palabasin agad, authorize siya, i-hold agad. Ang tanong pa dyan malaking problema, paano nakapasok na may guard na? Kasi may kapalitan Doon pa lang questionable na yan. Diba? Magkakaroon ng problema. Kasi paano nakapasok, alam nyo, unauthorized? Doon pa lang, laki na ng problema. Sana kung mayroong pag-hold at nagpumilit na pumasok pero dapat hindi pa din kasi walang proper authority.
itatawag agad sa taas yan. Kaya yun ang gawin, pag gumawa ng report, kailangan ano yung naging problema, gawa muna ng action taken, anong solution, kumbaga. Solution muna. After the solution, na naayos yun na yan, gawa ng report. And then, report agad. Verbally to the management and then the report followed. Kailangan po yun. Huwag nyo nang hintay muna matapos ng report bago mag-inform sa management. Dapat inform mo na verbally. Sabihin nyo lang, ma'am, may nangyaring ganito, napalabas na po namin. And then po, ito si ganito. Gumagawa na po na report yung card namin. I-forward po namin sa inyo ngayon. Ano po ba ang magiging order po ninyo regarding po dito? Ganun agad. Kahit verbally yun, as order, wag papasukin. Wag. So, mahalaga po na kailangan on time, gagawa tayo ng report. And the best is the action taken first bago yung report po natin. So I hope po nakatulong to doon sa nagtanong. At dapat lahat ng security, kung ano yung policy, patupad po natin ng tama, may pagmamahal at may paninindigan.